Ano Pero hindi ko na sarili ko. ang pinakamasakit niyong breakup? Pinakamasakit? Oo. Ang wala. Oo. Ang yabang. Hindi naman talaga kami hahantong sa breakup. Kaso nga lang, sobrang toxic na eh. Hindi na kaya pang ilaban. Parang kailangan nang magpahinga muna. Ganun. This is Pillow Talk! the show where we talk about our most intimate experience and tackle topics that are usually reserved for whispers in private. And of course, it's your girl Catriona, and welcome to another episode of fun and naughty questions from us. So, ayun na guys, nasa episode 5 na tayo. So, grabe yung last episode natin, no? Talagang sobrang parang seryoso, diba? emo, no? Sobrang informative talaga siya. Kumbaga, may konting din na naughty, pero Naughty, oo. sobrang more on serious talaga siya. Yes. Kaya maraming salamat po sa mga nag-watch at nag-support sa amin. And sobrang na-appreciate namin lahat ng comments at messages nyo sa page namin. Like nyo ang page namin, facebook.com/onetakeMultimedia and instagram.com/onetakeMultimedia. And ang topic natin today is serious and possible. Medyo magiging emotional tayo Oo nga dito, eh, parang no? nung nakaraan din eh, no? Yes, Ramdam ko. Yeah. Pero icebreaker muna tayo. The Okay. usual, yung round robin. Yes. Okay. So, dahil alam mo na mga serious ang topics natin ngayon, para pang warm up din, diba? So, Oo. ayun. Ito ang aking first question. Ano ang ideal age nyo para Na? ikasal? Ako basta hindi lalagpas ng 30. So, ideal ko is 25, 26, ganun. Risk na siya eh. Parang, di ba, pag gusto namin mag-baby, ganun. So, kunyari, nakapag-ipon na kami for 25, magkakasal na kami. Then after, ipon na naman para sa baby. So, ganun. Sa akin naman, wala akong ideal age. I think pag dumating sa right guy, right time, Okay. ayun mararamdaman mo kasi yun na parang, Oo. okay, he's the one. Oo. So yun, wala akong okay kung kahit ilang taon na ako, ganyan. Baka kasi, di ba, alam mo na, yung, baka ideal age ko ganito, baka umabot ako nakakapili ko ng tamang lalaki, di ba? Ma-pressure. Oo. Kaya sabi ko, pag nahanap ko siya, tata na, go. Go. Ikaw, babe. Go, babe. Wala din akong ideal na age eh. Mm-mm. Pero, depende siya. Ayun nga, kapag ready na ako, Mm-mm. mentally, emotionally, and financially, of Yes, course. oo. Yeah. That's true. Ikaw, babe, Carla. Ako siguro mga 30s. Ilang anak ang gusto nyo? Ay, Uy! ilang anak. Ilang anak. Ikaw muna. Ako muna. Depende siya sa status ko in life. In the future, siguro pag may kaya ko, like kaya ko siya financially, siguro 3, max na yun. Oo. 3. Then panganay is lalaki. Parang gusto ko, depende. Oo. Kasi syempre, kakapain mo pa kung kaya ba ng budget mo, kung kaya mo talagang palakihin ng maayos yung anak mo, and everything, kumbaga over. Pero ang saya kasi pag marami. Oo, yun na nga. Oo. Kasi pag isa lang, medyo malulungkot siya. Kawawa siya sino lalamihin. Sa amin kasi 5 kami. So parang, parang oo, ideal mo oo, siya. Di ba masaya? Oo, Kasi, masaya talaga. Oo. Ay, ang original kasi is 2 lang kami. okay. Mga nagdalagat binata na, lumaki wala na. nang nasa Naboring parents yung niyo. parents ko, kaya nagdagdag ng 3 maliliit. Which is tama naman. Kasi sabi ko, 5. Oo, 5. Yun. Ikaw, babe. Ako 2. Dalawa. Isang lalaki, isang babae. Gusto ko rin panganay lalaki. Para may magpa-protect dun sa... Sa baby sister. Ako din, same tayo. Gusto ko babae, lalaki. Oo. It's either, basta gusto ko babae, lalaki. Ganon, oo. Ideal lang niya, ganon na kaya naman mag-alaga ng babae, iba naman yung experience mo sa lalaki. Kasi sabi nila guys, sa mga may family na, iba daw yung babae, alagaan, iba yung lalaki, alagaan. So, maganda yung ganun. Yung natatry mo both. Tama. Diba, babe? Ito na yung next O. What's the next question? Tuloy pa rin ba magka-baby kahit hindi financially ready? It's a big no for me. How will you provide sa baby mo kung hindi ka financially ready? Hindi naman magbibigay kagad si Lord ng blessings eh. Kunyari, nabuntis ka, ganun, tapos hindi ka financially ready. Kapag humiling ka kay Lord, hindi ka niya bibigyan kita ng maraming pera, maraming rackets. Hindi ka nga pwede magtrabaho since buntis ka, 'di ba? Hindi siya ganun eh.
So, it's a big no for me. At saka, yung sa mga abortion, actually, ako dun, gusto ko yun. In a good way, okay? In a good way. Pero kung ipapa-abort mo lang kasi ayaw mo magkaanak, it's a no for me. Ipapa-abort mo siya the way na hindi mo kaya. Pero yung yung bata na siya, yung buo na, wag na yung may buhay, ganun. Pero kung nalaman mo na hindi ka na dinadatnan, parang dugo pa lang siya. Oo, gawa ko doon sa abortion. Pa lang siya. Na dapat ipaano nila ngayon sa Philippines, no? Kasi sa ibang bansa, it's legal. Kasi nga, at saka tingnan nyo, kaya hindi tayo umuunlad. So, babe, yung iba, di ba, kapag di nila kayang, Oo, kaya babe! buhayin, iwanan nila sa basura, Alam nyo, sa mga talahiban. Ay, sobra. Diba? Tapos buhay pa yung Kalye. baby. Diba? So, it's a big no for me. Kung hindi nyo kaya, guys, libre yung condom and pills sa center. Oo. Pupunta kayo doon. Walang nakakahiya doon kasi tinutulungan nyo lang yung sarili nyo. Libre ang condom and pills sa center. Huwag na kayong gumawa ng kalokohan. Huwag nyo nang ipag-suffer yung bata sa kalokohan ginagawa nyo. Exactly. For me naman, pero I respect your Oo, ano lang yun, guys, sir. in my point of Oo, view. yeah. Sa akin naman, it's a yes. Kasi, Mm. why? Why yes? Kasi, yes? ginawa natin yan eh. Ginusto natin yung bagay na. Oo, yes, tayo, ganun. yes. Kahit, alam mong wala ka ng regla, yung parang alam mo may something na ganun. Parang mapapaisip ka na ganito. Parang wag na natin idamay yung nasa loob na alam mo. Sa akin lang, ang parang nasa isip ko, kung ayaw mo magka-baby at hindi ka pa ready, huwag kang gumawa ng bagay na hindi mo dapat gawin. Lalo na kung hindi ka pa ready. Gumamit ka ng contraceptive or anything, hindi siya yung 100% na gagana eh. Ganon. Oo. Kaya kung yun lang, kung ayaw mo, hindi ka financial stable, kinemi or in anything, ganon. Magtrabaho ka, huwag ka muna mag-focus ka sa work mo. Huwag mong gawin yung bagay na hindi dapat gawin kung ayaw mo magka-baby. Yun lang. Kaya naman nilang gawin lahat, babe. Pero, Madaling gawin talaga, babe. Pero, ang nakakaawa kasi, yung kasi, batang walang kaalam-alam, yung di ba? bata, Na kahit hindi pa siya hulmado, it's a sin. Sin yun na mag-abort ka ng Totoo. bata. Ako agree nga ako sa abortion. Kunyari, yung mga galing sa rape, ganun. Like, as in walang-wala talaga. Oo, Di ba yun. okay? Agree naman kayo dun, di ba? Yun, okay din yun. Ikaw, babe. Sa tanong niya dito, di ba, tuloy pa rin ba magka-baby? Oo, tuloy pa Kahit rin. hindi financially stable. Yun nga, kung hindi ka financially stable, yung partner mo, kailangan may gawin doon. Hindi din ako against or hindi ko din ito tolerate yung abortion. Pero kung ako, dadating ako sa ganung situation, hindi ko siya i-abort. Like, kung ikaw, hindi ka financially ready, pero mayroon kang magagawa about it, go lang, diba? Yun. Hindi rin ako magka-baby kung wala pa akong sapat na pera. Kasi kawawa naman yung magiging anak ko na hindi ko mabibigay lahat ng gusto niya. Yes. Di ba sabi nga nila kung tayo na experience natin yung mga bagay na pangit, ayaw natin ma-experience sa magiging baby natin, sa magiging anak natin. So gusto ko, financial stable ako kapag magkaka-baby at ready ako. Ito ang next natin na question. Ano ang gusto nyong wedding? Simple or elaborate? Ikaw muna. Ako muna. Depende din siya sa status ko in life. Pero kung ako tatanungin, gusto ko elaborate kasi if he's the right man naman na, 'di ba? Why not mag-effort? Minsan lang naman 'yun sa isang buhay. Like, mag-e-effort na talaga ako, 'di ba? Kung alam ko na siya na talaga yung the one. Tsaka alam niyo ba nung bata ako, dream ko yung makasuot ng wedding gown talaga. Kaya bongga talaga dapat yung kung ikakasal ako in the future, 'di ba? We never know. Ikaw. Sa akin naman, kung ako tatanungin, elaborate talaga. Siyempre, once in a lifetime lang yan eh. Di ba, bonggahan na natin. Yung tipong with flowers and everything, mga bisita talaga na bongga, mga ganon. Pero, kasi, pag dumating ka na sa right guy, I think, parang yung simple na wedding is okay na. Pero parang siya lang yung kaharap mo, I'm okay na. Para kayo na, hinihiling ako sa'yo. Para ka naman tanga, sige na nga, kasal na tayo. I love you na nga eh. Sige na nga, ikaw na baka. Ako naman, syempre,
I know my worth. Gusto ko elaborate. Siyempre, Yeah. papakasal ka, ano na nga lang, ganito, ganyan. Yun din, depende sa wealth. Pero, kaya nga nag-iipon yung tao para yung mga gusto natin sa wedding natin. Kasi isang beses lang yan magyayari, guys. Hindi na lang sure kung makipag-divorce kasi mga pagkasal ka No ulit. pressure guys sa mga average lang dyan. Oo, yes, yes, Paparinig, Pero yes. as a girl lang, Yes, Oo. yes. Hindi- Ano lang yun, point of view namin. Yan, Kasi, mga girls. oo. Yan kami, Kasi mga ang girls. kasal, parang yan ang susunod na debut namin di ba? yeah. Oo, yan yung susunod na debut Once in a namin. lifetime Yeah, yan. once in a Debut lifetime with- lang yan. With partner. Yes, at saka pag nakita yan ng mga kids nyo nung maliliit, like, wow, ang ganda pala Ito ng... pala si Mami. Oo. Disney princess pala siya. Yeah, di ba? Parang, princess. tas, syempre, i-display nyo yun doon ng malaking-malaki na ang ganda mo, ang ganda ng setup, di ba? Parang sacred siya, so kailangan elaborate. I agree din na kung mahal mo naman talaga yung guy, okay ka na sa simple. Di ba? Tsaka depende yun sa usapan nyo, di ba? Yes. Ikaw, babe. Ako, elaborate. Gusto ko nga beach wedding eh. Ay, same Oo, tayo, beach babe. wedding. Pero kasi, naisip ko din yan. Kaso nga, Beach what's wedding. point of having a wedding kung hindi ka nakatapat kay God? Ako kasi Diba? gusto ko dalawa. Isang beach, isang simbahan. Mayaman Oo. to! Ganun. Pinang kami dyan. Masaya tayo, kinikilig-kilig pa tayo. Oo. Eto muna, Kinikilig pa tayo. palungkutin ko muna kayo. Palungkutan? O, Oo. sige. Oh my Sige, God. Ano? ready ko na sarili ko. Ang pinakamasakit niyong breakup and bakit kayo naghiwalay? Si Carla muna. Oh. Ako feeling ko sobrang relate ako dyan eh. Okay, may ex-fiancé na ako eh. Actually, ex-fiancé ko is nag-propose sa akin last year lang. After pandemic sa hot air balloon. Actually, na-news yon. Alam din ng mga friends ko sa social media yon, friends niya. Kasi nga, artist yung ex ko. So, medyo na-broadcast yon. And then, after 1 year na nag-propose siya sa akin, na mag-fiancé kami, nag-break kami. Hindi na natuloy yung plan namin na magpakasal. Bakit? So, ang daming nangyari nung kung kailan siya nag-propose sa akin, after nun, doon na parang gumulo na araw-araw na kami nag-aaway kasi live-in kami. Lahat ng maliliit na bagay parang napapansin namin sa isa't isa, tapos nag-away na kami araw-araw hanggang naging toxic na yung relasyon. Napag-plan namin na mag-break na kami. Tapos that time, na nag-break pa kami, after birthday namin parehas, kasi August kami parehas eh. August 20 ako, August 26 siya. Then after nun, September, taga-Italy kasi yun eh, pero Pinoy. Then siya, born and raised siya dun. Dual citizen siya. Kailangan niyang bumalik na kasi mapapaso na yung passport niya kasi ang taga niya na nag-stay dito sa Pinas. Parang magpapatatak ulit dun. Pagbalik niya ng Italy, din na kami nag-break. Nag-break lang kami, chat. Oo. Parang sakit. Pero ngayon, mas nagagawa ko naman yung mga bagay na hindi ko nagagawa nung kami. Oo. Tsaka feeling ko blessing in disguise kasi mas lalo gumanda yung career ko nung nag-break kami. Oo. Kasi medyo parang nahigpitan na din ako sa kanya. Nasakal ako. Kasi ayaw niya Sa kanya na umikot yung... ayaw niya nang mag-work ako kasi kaya naman daw niya ako i-provide. Oo. So, yun. Sa 4 years na yun. Pero gusto ko pa rin may ginagawa ako. Dalawa kami. Kumikilos. True. Kaya mas siguro okay na yung nangyari ngayon. Kasi kung kami naman talaga, kami. Kayo. Tama. Hindi Oo, talaga. oo, May oo. ibang tao Agree. talaga Oo, para sa oo, amin. oo. Tama. Totoo. So, ikaw naman, babe, Tin. Pinakamasakit? Oo. Wala. Oo. Ang yabang. Tigas na neto eh, no? Hindi, wala kasi isa lang ex ko nga, tapos di naman ako like super duper nasaktan doon. Okay. Siguro yung mga ano lang, like, yung walang label, pero masakit. Oo. May ganon. Sige nga. Oo, walang label, pero masakit. Parang, gusto niyo yung isa't isa, pero hindi pwede. Like, ganon. Ano ba, wala talaga akong maisip. So, yun lang. Oo, ganun. Kasi one lang yung ex ko. Then, nasaktan lang ako dun sa mga pinagagawa niyang humors about me. Yun lang. Pero, the breakup itself, hindi naman. Kasi nga, niloko niya ako. Alam ko yung worth ko. Then, mas mahal ko pa rin yung sarili ko kahit na nagkaroon ako ng jowa before. Di pa din nawawala yung self-love. Yes. Dapat talaga may self-love tayo. Sana hindi, Nagtitira sana hindi tayo. to ma-jinx. True. Hindi ako Nagtitira masaktan. tayo sa- Hoy, para kay ano? Hoy. Joke lang. Ayun lang. Pinakamasakit Yun na lang yun. siguro. Mm.
Ikaw, babe. yung nag-cheat sa Nag-cheat akin. sa'yo, Yun. oo. Dumating sa point na parang kinwestiyon ko yung sarili ko na ganun ba akong babae? Na hindi ba ako worth it? Thankful din ako dahil inalis siya ni God sa buhay ko. Kasi Bakit kung mga hindi ganyan? siya inalis ni God sa buhay ko, Wala ka dito diba? na. Wala ka dito. Happy You're not ako, a super better happy ako. person. Oo, yeah. Yes. Ikaw, babe. So, sa akin naman, pinakamasakit na breakup is, yung, hindi naman talaga kami hahantong sa breakup. Kaso nga lang, sobrang toxic na eh. Hindi na kaya pang ilaban. Parang kailangan nang magpahinga muna. Ganon. Ganun nga yung sa Diba? Oo, diba, babe? Yun yung mas Fiancé, masakit eh. Diba, mag-fiancé na nga. Oo. Yun na yung solusyon na talaga. Oo. Kailangan na ng space. Oo, space lang. Sige So, na. ayun guys, syempre, we're done with our round-robin session and I hope you enjoyed our answers. Comment kayo or message ko sa Facebook or IG, One Take Multimedia. And, syempre, ang today's topic natin is, a letter to your ex. Uy, parang ano yun ah. So, ladies, what is your message sa ex nyo? So, if you were given a chance, is there something left unsaid na gusto nyong iparating? Ouch. So, sino ang gustong mauna? Hello sa ex ko. Wow! Ang bait! Hindi, wala na akong dapat pa rin sabihin no? sa kanya eh. Actually, wala na talaga akong dapat sabihin sa kanya. Kasi, yung ginawa niya, yun yung closure para sa akin at sa kanya. Yung, kung ano yung ginawa mo masama sa akin, yun na yung binigay kong closure for myself. Ayoko nang may marinig sa'yo ng kahit ano pa yan na sorry. Yung sorry mo, yun na yung mismong ginawa mo sa akin eh. Yun na yun. Parang sa akin, ayoko na lang mag-waste ng time and energy sa'yo kasi alam ko sa sarili kong hindi ko deserve yung ginawa mo. Ikaw, babe, Carla. Ayan, left unsaid yung silent. Mahalaga pa rin naman siya sa akin. Nandito lang siya sa heart ko. Ah. Nananatili. Pero kung yun na talaga yung nangyari at yung binigay ni God, kailangan mo nang tanggapin. Hindi mo pwedeng ipilit yung mga bagay na hindi talaga pwede. Pero yun nga, kung talagang dumating yung right time sa inyong dalawa, kung kayo talaga kayo. Pero kung hindi, yun talaga yung Yes. Kung destiny hindi, mo. Kung hindi, ipilit nyo. Kung ipilit mo. Pwede yan, ipipilit natin yan. Yes. oo. So, sa akin naman, for my ex, yun lang, sana yung next na girl mo. I know about your girl eh. Chismosa! Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, dapat nag-upgrade ka, nag-downgrade ka, sis. Okay lang yan, Oo, hindi ko diba? kilala sinong ex eh. Lahat ng masusunod sa akin is downgrade. Lahat ng isusunod ako is upgrade. Wala, yun lang. I have nothing against you. Basta pakasaya kayo, yun lang. Kasi ayaw na kitang abalahan. And nakita pa. don't concern me with things that doesn't concern me anymore. Sorry, di ba? Si Ate Sam. Wala na akong kailangan pang sabihin sa kanya. To be Oh, yeah, honest. yeah, yeah. Kasi, ganun yung ginawa niya sa akin. Thank you na Diba? lang kasi nawala siya sa buhay ko. Mm-mm. Kasi, yun na. Ito na ako ngayon. Yeah, look at me now. Hello. Hi. So, okay, bago tayo tuluyang mag-iyakan at maging emo dito, guys, syempre, it's a wrap-up sa ating episode! Yes! Syempre, ang Man. sarap magkwentuhan kasi sa mga exes, no? Iba-iba kasi tayo ng, Experience. ng experience, diba? Parang ang sarap Experiences. na, ay, ikaw na-experience mo. Mga yun. Tas, napagdaan. iba yung akin. Like, oo, yung akin, ano pa lang pala yun? Parang 5%. Mas malala pa pala yun sa iba. Kakagulatan na lang tayo bigla Oo, dito, di diba? ba? Oo. Kaya naman guys, sumali na kayo sa aming online kwentuhan. Follow us and comment on social media page sa facebook.com.onetakeMultimedia. And guys, meron din kaming IG via Instagram, One Take Multimedia. So, okay, anything you would like to promote? Siyempre ako muna, Facebook page, Instagram, Twitter, TikTok is Catriona Lay. And guys, follow me on IG also, Christine Marie Pingo without vowels. And sa Facebook naman, Christine Marie. So, IG and Facebook, TikTok, Sab Lorenzo. So, guys, this has been Pillow Talk, the show that dares to talk about the sensual and the sexual. On behalf of Riona, Christine, and Carla,
This is Pillow Talk. We'll see you next Ta!